Ang buhay at musika ni Freddie Aguilar, si Ferdinand Pascual Aguilar, mas kilala bilang Freddie Aguilar o Ka-Freddy, ay isinilang noong Pebrero 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela. Sa murang edad na 14 na, nagsimula na siyang lumikha ng sariling mga kanta. Bagamat nag-aral siya ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology, hindi niya ito natapos dahil mas pinili niyang sundan ang kanyang hilig sa musika. Sa edad na 18, iniwan niya ang kanyang pamilya at nagsimulang tumugtog sa mga bar at folk clubs sa Maynila. Noong 1978, isinulat ni Freddie ang kantang Anak bilang paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang matapos ang kanyang mga pagkukulang. Ang kantang ito ay naging isang pandaigdigang hit na naitala sa 27 iba't ibang wika at tinatayang nakabenta ng 30 milyong kopya sa buong mundo. Ang anak ay naging simbolo ng pagsisisi at pagmamahal ng isang anak sa kanyang mga magulang. Noong 1978, pinakasalan ni Freddie si Josephine Queipo at nagkaroon sila ng 4 na anak, sina Maigan, Jonan, Isabela, at Jericho. Si Maigan ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at naging isang rock singer noong dekada 70. Matapos ang kanilang paghihiwalay, ikinasal si Freddie kay Antoinette Martinez noong 2000, ngunit naghiwalay rin sila noong 2005. Noong 2013, naging kontrobersyal ang kanyang relasyon sa 16 na anyos na si Jove Gatdula Albao, na may Muslim na pangalang Siti Mariam. Upang maikasal kay Jove sa ilalim ng batas Islam, nag-convert si Freddie sa Islam at ginamit ang pangalang Abdul Farid. Ikinasal sila noong Nobyembre 22, 2013 sa Buluan, Maguindanao. Noong Mayo 27, 2025, pumanaw si Freddie Aguilar sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Ayon sa dating partner niyang si Josephine Queipo, humiling pa si Ka-Freddy ng panalangin mula sa kanyang Facebook page noong Mayo 20, ngunit hindi na niya dinetalye ang kanyang kondisyon. Si Freddie Aguilar ay hindi lamang isang mang-aawit kundi isang tagapagsalita ng damdamin ng sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang musika, naipahayag niya ang mga isyong panlipunan at ang pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga awitin tulad ng Bayan Ko ay naging inspirasyon sa mga kilusang makabayan, lalo na noong 1986 People Power Revolution. Ang kwento ni Freddie Aguilar ay isang paalala ng kapangyarihan ng musika sa pagbibigay boses sa damdamin at karanasan ng tao. Ang kanyang buhay at mga awitin ay mananatiling inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.